maulan ang panahon, ilang sakit ang kadalasang nararanasan gaya ng leptospirosis. At para mas maintindihan po natin ang posibleng epekto ng leptospirosis, kausapin po natin si Dr. Ann Dominique Assis Matuba, Medical Officer 4 ng Disease Prevention and Control Bureau ng Department of Health. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Doktora. Magandang umaga po, Miss Connie, at sa lahat po ng tagapanood ngayon po. Doktora Matuba, ngayon pong halos tuloy-tuloy ang mga pag-uulan, ano hong mga sakit ba ang dapat nating binabantayan? Maliban po sa leptospirosis, meron po tayong tinatawag na wild diseases. Isa na rin po doon ang mga waterborne diseases o mga sakit na pwedeng makuha mula sa mga kontaminadong tubig at pagkain. Pwede rin po makakuha ng trangkaso o influenza at pwede rin po magkaroon ng dengue. Itong mga sakit na ito ay mga dapat bantayan po lalo na ngayong tag-ulan, lalo na po na bumaha po. Kailangan po natin bantayan ang leptospirosis. Opo, at isa nga po sa talagang kailangan binabantayan yung leptospirosis dahil pag hindi ho naagapan, nakakamatay. Sabi nga, ano na ho ba ang latest count ninyo sa mga naitalahong kaso ng leptospirosis ngayong buwan o sa mga nakaraang buwan? Simula po nung Enero hanggang August 8 po, meron na tayong naitalang 3,440 na kaso ng leptospirosis. Bagamat ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon na may dinala po tayong 5,318 na cases. Kailangan pa rin po nating mag-ingat at bantayan po ang pagtaas ng kaso lalo na po dahil sa mga nakaraang pagbaha. Meron din po tayo na italang 220 na deaths mula sa leptospirosis ngayong taon. Nakakalungkot po yan, ano? Pero po pwede naman natin maiwasan kung tutuusin po kasi, no? Maaari ho bang paalalahanan nyo na lamang lahat po ng mga manonood natin kung paano ho natin mapoprotektahan ang ating sarili laban po dito sa leptospirosis? Para po sa mga napalusong sa baha, hugasan po agad ang ating katawan pagkarating ng bahay gamit ang sabon at malinis na tubig. Hanggat maaari po kung kayang maiwasan ay huwag po tayong lulusong. Pero kung hindi po maiiwasan, ay magsuot po ng bota o ng kapote at takpan po ang mga sugat kung mayroon. Iwasan din po natin na hayaan ang ating mga anak na lumangoy o maglaro sa baha. At pinakamahalaga po ang pagkonsulta agad sa pinakamalapit na health center o doktor sa loob ng 24 to 48 hours matapos po ma-expose sa baha. Opo, kamusta na ho ang supply ng doxycycline medicine sa ilang mga health centers at hospital natin? Kasi po, may mga nagsasabi na nagkukulang na o wala na silang supply nito. Ang ating mga lokal na pamahalaan ay nagbibigay din po ng libreng antibiotic o doxycycline. Ito po ang tinatawag na prophylaxis o gamot para maiwasan po ang pagkakaroon ng lepto. Ang Department of Health din po ay nagbibigay ng karagdagang supply sa ating mga local health centers, lalo na po ngayong tag-ulan. So, wala hong dapat ikabahala dun sa sinasabing kakulangan sa doxycycline? Punta po sila sa pinakamalapit pong health center po ng kanilang LG. Okay. Kailan po at gaano ba karami lang dapat ang iinumin po ng doxycycline? Pakigabayan po, lalong-lalo na dun sa mga buntis, mas bata. May kaibahan ho ba yung dosage niyan? At kung gaano katagal iinumin? Opo, tama po kayo. Kaya mahalaga po ang pagpapakonsulta kasi hindi po lahat ay pwedeng uminom ng doxycycline. Gaya ng nabanggit, hindi po ito pwede sa mga buntis, nagpapasuso o pati pa sa mga may allergy sa doxycycline. Pero para po sa mga may access po sa gamot na ito, depende po siya sa risk ng exposure po natin sa tubig baha. Kapag wala po tayong sugat at napalusong tayo ng baha, kailangan po uminom ng 2 capsule ng doxycycline sa loob ng 24 to 72 hours o 1 to 3 days po. Kapag meron man po tayong sugat, kailangan uminom po ng 2 capsule kada araw sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ulit po namin na dapat sa loob po ng 24 to 72 hours ay makapag-konsulta, lalo na po sa palagi pong na-expose sa mga baha tulad ng ating mga frontline responders po. Okay, marami pong salamat sa inyo pong oras at impormasyong ibinahagi po sa amin dito sa Balitang Hali, Doktora. Thank you po, Ms. Connie, at thank you po sa GMA. Yan po naman si Dr. Ann Dominique Assis Matuba ng Disease Prevention and Control ng DOH.